Nako, mga minamahal, nahubaran na naman po ng katotohanan. Nakikita nyo itong mga pangalang to? According po sa ulat ng Philippine National Police, nakatanggap sila ng report na totoong merong bayaran doon nga po sa nangyari sa EDSA Shrine. Basahin natin itong balitang to ha. Galing ito sa GMA News. Sabi dito, Philippine National Police nakatanggap umano ng ulat ng paghahakot at pagbabayad sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nagpunta sa EDSA Shrine. My goodness! Mga minamahal, yan sila yan sila. Tapos nililista yung mga pangalan. Meron pa nga 'di ba kanina ibinalita ko sa inyo, imbis na ang puntahan nila doon ay people power, mukhang naging feeding program. Kung saan nga i-disclose ko sa inyo mga minamahal na yung mga rallyista kagabi nagsisisigaw. Mga gutom, ang ginawa ng organizer, pinagalitan sila. Sabi niya, easy lang kayo, darating naman yung pagkain. Tapos lahat daw ng may mga black wrists, ewan ko kung ano yung kwintas na yon. Sabi, yung mga nabigyan na daw noon ay pumunta sa kanilang mga team leader para ibigay sa kanila yung bayad. Kaya nga sabi ko mga minamahal, ito na ba yung people power na gusto nyong mangyari? Walang sumusuporta sa inyo kung hindi pa kayo naghahakot at nagbabayad ng mga tao para pumunta sa EDSA na yan para isakatuparan yung people power ninyo. Actually, mayroong balita. Ito yung balita para mas malinaw. Panoodin natin ha. Super Radio DZBB. Inulat ng Philippine National Police na may mga natanggap silang report na nagkaroon ng hakutan sa ilang mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa EDSA Shrine. Sa press briefing dito sa Ramkrami, pinakita ni PNP spokesperson Press Brigadier General Jean Fajardo ang video ng nangyaring pag-i-interview sa mga posibleng hakot at paglilista sa mga nabayaran umano ng 200 pesos. Ayon kay Fajardo, pinangakuan umano ang ibang mga dumalo na makatatanggap sila ng bayad. Samantala, mahigpit na binabantayan ng PNP ang ginagawang pagtitipon ng mga Duterte supporter sa EDSA Shrine. Ayon kay Fajardo, sa kabila niyan ay nanatili namang normal ang kanilang alert level status. Wala pa raw pangangailangan na itaas ito kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa EDSA Shrine. Pero ayon kay Fajardo, binibigyan nila ng discretion ang NCRPO para mag-adjust ng kanilang alert level status. Samantala sa kanilang monitoring, nanatili sa 100 ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nagsasama-sama sa EDSA Shrine. Nakakatawa yun mga Nakakatawa yun mga minamahal, lalo pa yung sa pinakadulo. Sabi doon, nananatiling nasa 100 pa din yung taga-suporta ng pamilyang Duterte ang dumalo. Kagabi, 400 yan. Alam nyo, may balita kanina. Ang sabi, hit and run. Paano nasabing hit and run? Kasi may mga burgers, may mga bottles, may mga pagkain doon, may mga water. Ang nangyari, after makakuha ng mga tao, kasi hindi naman talaga pure na mga supporters yung mga pumunta dyan. Ang iba, na napadaan lang, ang iba mga motorista na gustong magpahinga, tapos nasaktuhan, na may pagkain, so tambay konti, tapos after nilang makakuha ng foods, di ba may mga taga-kalye din dyan, mga minamahal, mga nagsisimba rin, after nilang makakuha ng foods, hit and run, di ba? Kuha ng foods, sabay takas, sabay takbo. Yun po yung naging sistema doon, mga minamahal. Kaya nga sabi ko, ito na ba yung EDSA people power na panawagan nila na hindi ko makita kung EDSA people power ba to or feeding program, kasi lahat doon gutom Oo, nagsisisigaw. Kanina nga mayroon akong pinakitang video. Sige nga, pakita natin ulit 'tong mga minamahal. Saglit lang, mga 5 seconds. Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Please tayo yung konti. Hindi kayo papabayaan. Narinig ninyo? Wag daw po kayong magsisisigaw. Mamaya parating na daw po ang pagkain. So, hindi people power yung pinunta nila dyan. Feeding program. Kaya nga si Duterte, mga minamahal, pansinin nyo, nananawagan sa military. Nag-live si Digong, ang sabi, may presidente tayong bangag, may presidente tayong adik. Yan yung sabi ni Digong.
So, hinikayat niya yung ating kasundaluhan na papayag ba kayo na may presidente tayong bangag? Papayag ba kayo na may presidente tayong adik? 4 na taon pa yung magsisilbi. So, hinikayat niya, hinahamon ko kayo na mag-aklas na sa ating gobyerno dahil meron ng fractured government. Yan yung sabi ni Digong, mga minamahal. Fractured na daw po ang ating gobyerno. Hindi na daw po ito kayang remedyohan ni House Speaker at ni PBBM. So, ang tanging makakapagremedyo daw sa fractured government na to ay yung mga kasundaluhan. 'Di ba? Kung kaya't nananawagan na siya sa ating mga kasundaluhan kasi walang naniniwalang mga tao sa kanya. Tingnan niyo yung people power nila ba? Man, may hakutan, may bayaran, may tagto 200 pesos, ang iba gutom na gutom, nag-aaway-away pa sila, nakaka-bother talaga mga ginagawa nila. Imbes na suportahan sila, pinagtatawanan lang sila ng mamamayang Pilipino. Imagine people power pero feeding program. Kaya si Digong na mismong kumilos na, ay hindi tayo magsasaksid sa people power na yan. Kasi mantakin nyo, naghakbang ng maisog na sila. January, February, March, April, May, June, July, hanggang August, yung kanilang hakbang ng maisog. Meron na silang Morales. 'Di ba yung bangag-bangag video, meron din sila mga minamahal, Katibinag. Ang dami nilang mga bagong karakter na inunlock para lang masira, madiscredit, ma-character assassinate itong si President Marcos. Pero ang nangyari, imbis na ma-character assassinate, ma-demolish yung kanyang reputation, sila po ang nasisira. Dahil sa kanilang pagiging desperate, tingnan nyo mga minamahal, sila mismo yung parang nasasabihan na kayo yung bangag. Lalo pat itong si Digong magsasabi, may presidenteng bangag. Tapos right after, sasabihin na hindi naman yung totoo. Wala naman daw po silang kasalanan. So, bakit daw sila ginaganito? 'Di ba? So, sila po yung nasisira sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan. Just like what happened dito kay Sara Duterte. Imagine, may bagyo. Pumunta doon sa Germany, manood ng Taylor Swift concert. Tama ba yun? 'Di ba? Binabagyo din tayo nung nakaraang linggo pero mas piniling umattend doon sa kasal sa Cebu, kila Rama. 'Di ba? Imbes na umattend doon sa plenary kung saan dinididig yung patungkol sa kanyang budget, pumunta doon sa Calaguas Island. 'Di ba? Tapos sumama sa mga rally-rally. Tama ba yun? So, hindi kami yung sumisira ng reputation ninyo. Kayo yung sumisira. Kaya wag nyo kaming sisihin kung yung mga tao ay hindi sumasama sa inyo. Diba? Kayo yung may mga alam sa batas. Alam nyo kasi lawyer kayo. Diba? Abogado sila, mga minamahal. Pero yung kanilang pagiging abogado, hindi nila sinasapuso. Diba? Sila yung nagkikreate ng chaos. Alam nyo yun? Sila yung nagkikreate ng disturbance, ng ingay dito sa ating bayan. Yung mga horrible scenes. Sila yung gumagawa nun. Tapos pag sila kinall out, sila patong galit na galit. Sila patong gustong manakit. Ganyan sila ka-manipulative, mga minamahal. Literal na na-jud something sa kanilang mga brains. Diba? Kaloka. Tingnan niyo yung balitang yun. Nagmukha silang katawa-tawa. Ano yun? Diyos mio. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.